stays together. Wins Yes, together. wins together. Pero kapag nag-clump sila together, magiging madali for the Carmilla to cast the ultimate. Yun And nga eh. kapag nangyari yun, madali din silang mabibigyan. Yeah, ang maganda lang dito sa draft ng TNC is napakalakas ng kanilang late game. They have a Lilia and a carry that can face up into the, you know, the Faramis as well as yung mga frontliners ng Aurora, kayang-kaya nila patayin. Pero ang question dito is, kaya mo bang dalhin itong lineup na to doon sa late game? The question is, will we finally see a fourth team into the playoffs or will we see the Phoenix Army rise for the first time? Casters, pasok. Makikita na natin kung magkakaroon nga ba ng panibagong kupunan na makakatulong sa ating playoffs. Ladies and gentlemen, welcome sa ating game number 3. Welcome to Mobile Legends! Aabangan natin kung paano mapupull off yung mga heroes na ito. Oo nga, parang itong naging serye natin is more on discoveries kung ano pa nga ba yung mga pwedeng gamitin or may mga heroes na nagsisynergize together. So this is a new flavor naman para yung side ng Aurora. Ganun din para dito sa TNC with the new variant na kanilang ginamit all throughout this game. So parang ang focus ngayon, no? Bonita is gonna be the bottom lane or yung lane ni Domeng. So inabangan agad. So napagamit agad si Domeng dito ng kanyang Purify. So ibig sabihin pure na siya dun sa lane. Tama naman, hindi, purify kasi. Pero ang ganda nito kasi spell kagad ang na-burn para dito sa TNC ngayon. May pagtulak din na gagawin nito si Domeng. Sabi ni Domeng, pre, Kuya Rene J, kailangan mo na ata akong tulungan dito kasi tinatambayan ako ng eskalera eh. Need backup yan, need backup yan pagka ganyan. Kasi siya din talaga yung tinututukan. Pero ganun din yung pokes na ginagawa by the way sa may middle lane. So napaka-importante nung timings pagdating sa mga backup, pagdating dito sa side ng Aurora. So una mabackup naman ang side ng TNC is gonna be Edwards lane, probably because ayaw nila may mauna. Pagdating sa mga teamfight, pero mauuna na mag-set up play sa may bandang Genji, it's gonna be Aurora laban kay Escalera na pilitan na gumamit ng flicker para makapag-out doon sa dalawang players na Aurora. Yun na talaga yung goal ng Aurora doon, ma-force yung flicker, pero na-force din ata yung burst from SDZYZ. Ngayon, ilang segundo na lang bago magsimula yung bakbakan doon sa unang pagong ng laban na ito. Yue at may malaki ata silang rotation na gagawin sa may top lane. Oo, meron niya. Pero naramdaman yata ni Heads, tumaas yung kanyang radar at balahibo ng time na yun na meron pa namang players ng Aurora, yun na sa lane na yun. At intense din yung nangyayari between Kozen and Domeng kasi as much as possible, hindi sila lumalabas dun sa mapa. At ito na, ang unang pagong ng ating laban. Mabilis bang makukuha o mabagal na makukuha din ng dalawang team? So nice reset para yung sa Aurora. Si Rene Chea alis muna para makakasalubong dito ni Escalera at nagamit by the way. Or wala na siyang Purify. So pwede na siyang bigyan na dito ng TNC anytime. Tsaka wala pa rin naman siyang level 4 eh, no? So pwede nga naman talaga samantalahin ng TNC Pro Team ito. Ibibigay na yung gitna doon kay Escalera habang may pag-delay sila na ginagawa dito sa unang pagong ng laban na ito. Kumuha muna si SD ng orange buff para nga naman lamang siya. Level 5 na siya. And kaka-level 5 din lang naman dito ni Demon Kite habang sinisimula ng TNC. At papasok na si Edward. By the way, doon sa mga players ng TNC, pero SCCYC pa rin makakakuha dito ng turtle. Si Rene Chea gagalawin ng Curse of Blood. Dadating na nga dito si Demon Kite. Napakagandang sagot doon. Netherrealm, napakatagal na team fight. Headland is gonna be down. Escalera, samong na rin. Habang si Heads pa na marksman lang. Free hit. Pero dito ng mga players ng Aurora, kailangan na umalis ngayon. So napakagandang 2 kills para dito sa Aurora. But for TNC, they got the turtle. Grabe yung save doon ni Yue. Mala Superman meme yun. This is waiting in the sky. Sky ba? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam talaga eh. Pero alam ko lang, Yue with that crucial Netherrealm na nagamit niya. Kaya nga nabaliktad pa yung laban na yun. And SDZYZ, nararamdaman na natin yung fullest power ng isang Julian. Which by the way, ito rin yung ginamit niya nung game number 2, di ba? Na naipanalo nila. So, itong tatlong game na to, puro Julian siya. Oo nga. Tsaka parang may time din na naglaro sa weeks ago na Julian. So gamay na gamay dito ni SDZ. At baka ito yung bago niyang Karina. Ay, oo nga. Kung hindi na masyado nagamit si Karina, meron na siyang naipalit na priority pick para dito sa side ng TNC. Tignan natin kung itutuloy ba. Dito against Rene J. Hindi na patataka si Vice Kirby Kose with a secured kill. So 5 mana
kamunti ka ng 5 man, nakala ko mag-group up sila para makasira ng plates doon. Nakita pala ni Heads na nandun si Edward na iwan sa top. Oo, ito rin yung ginagawa ng maganda ng CNC, no? Especially itong si Escalera na hindi na siya nagsasayang or hindi na siya nangihinayang doon sa mga skills na meron siya. Kasi parang Pag ang meron, nagiging call niya dito, nagko-cooldown naman yung ultimate. Kapag pwede natin bigyan na kaagad natin. Lalo na mga crucial heroes naman yung nahuhuli nila dito. Pero Aurora, papasok. Okay, so nagamit na yung ultimate dito yung Renegade, by the way, Curse of Blood. So tama yung sinasabi mo dito, no? Parang as long as merong skill, may it be Sacred Hammer or anything na may crowd control with the Tigreal of Escalera, why not? Gamitin natin agad para mabigyan kahit sino nasa front for TNC. Siguro kasi Lilia naman yung gamit ni Hatred eh. So merong burst potential. So sino makaka-burst ng ating turtle, malalaman natin yan. Sila yung pinakaabang kung sino papupuntahan. Implosion, si Demon kahit na makahatak sa Tetra ng Sacred Hammer, pero kanino mapunta? Yung turtle, SCCYZ pa rin. Pero dating mga players dito ng Aurora at tutuloy pa nga. Laban dito kay Escalera. Escalera mawala ng buhay doon. Napakakunat ni Yue. At si Yue makaka-double kill pa nga. Nakadalawa dito itong si Yue at ang Simo Aurora biglang bumaliktad. Ang naging tagpo kanina ay maganda ang nagiging tempo dito ng TNC. Ngayon naman ay nabaliktad. Kasama pa yung Torre dun sa may bandang gitna. Alam naman natin, sobrang importante ng Torre na yun. Oo, tas Julian pa yung gamit na hero dito ni SCCYZ. So anytime pwede nilang silipin. So parang nagiging strength dito. Tama ba napapansin ko for Aurora is pagdating sa teamfight, mas nagiging matagal sila na nakakatambay dahil na rin sa mga Netherrealm dito ni Yue. Actually, hindi nga lang yung Netherrealm eh. Pati yung Curse of Blood ni Renny J. Ay, oo Kapag nga. sumakto talaga, Curse of Blood, may Netherrealm, even yung mga pokes lang mula dito kay Yue, malaking tulong na talaga. Tapos sakto pa, may mga dumadating pandemon. Kahit imagine mo yun ha, Shadow Kid, pagsasaluhan nyo, tapos andun pa yung Curse of Blood. Ayun naman! Napakasakit talaga, yan naman yung Curse of Blood. Ay, yung sinasabi mo, Curse of Blood, laban sa dalawa dun sa may taas. Double H ang kanila magiging target. So may pilitan na gamitin dito yung Earth Shatter. If ever man na meron pang threat. So makapigil, hiningang pangyayari dun sa may top lane. Pero parang hindi tatantanan ng Aurora yung Torre. Ayaw talaga eh, pero going back doon sa naging kaganapan na yun, SDCYZ, hahabol sana siya, kaya lang, ang kapal pala nung bato. Natatawiran niya, hindi umabot yung combo Sabi niya. niya, wag na lang. Wag na nga lang. Mamaya na lang, Torre lang naman yata yung kukuhanin ng Aurora. But still a good thing for them, 1.8k. 2k na ang goal lead nila laban sa TNC. Yeah, palaki ng palaki yung hinahawakan dito in terms of the economy. Habang si SDCYZ may Nabalian. ipit din. Hop! Nilabas sa Agila. At ang Agila ay biglang mawawala doon sa mga espada or shuriken ni Demon Kite. So far things are looking good dahil talagang looking good kahit doon sa may top lane. Kasi nakasira or hindi pala sira, nabawasan na rin dito na Aurora yung Torre. Naku, paunti-unti nakukuha na at nahahawakan na yung mapa ng Team Aurora habang si Yu, hindi naman napakatapang. Siya ang tumatawid, siya ang humahakbang. Pero ano ang next na hakbang dito ng Aurora? Mapapadash away dito si Heads. Kukuhanin ng ilang mga damage ng Aurora. So masakit na rin dito si Doming habang si Kozen binabantayan ni Escalera. So sabi ni Renny J, okay, dalawa yung nandito sa may bottom lane. Hahabulin ba natin? Op. Ikago ba natin? At hinahanap si Kozen. But Kozen successfully makakatakas at makakauwi muna ng bahay. Imaginein mo na yung ginagawa ni Renny J dito na pagtatapang at paghahabol, nagme-make sense eh. Kasi alam niya na in one call away lang yung mga kasama niya dito, specifically ito si Demon Kite. And kapag nahuli niya yun, pwede niya i-call. Pre, nandito na. At isang malupit na sibat lang para dito kay Domeng. Makakapunta na kagad siya doon sa gusto niyang puntahan. Ngayon, Renny J, umaabante. Pwede niyang gamitin yung Curse of Blood any moment. Kumpulan sila, kumpulan! Aray! Ginamit ni Netherrealm. Subuhay pa rin dito si Renny J at mabaliktad pa nga si Heads ay makakatakas at magkakaroon pa rin ng shield habang inilalaban at nakuha pa rin ni SDCYZ yung kanyang purple buff. Pero mahapdi na nga dito ang ilan sa mga damages ng Aurora dahil masisira na rin nila yung Torre dun sa baba. Grabe yung Ghost Bursters. Nakita natin yung Pumipitik damage. Pumipitik, nagbabounce-bounce yung mga damage eh. Mula dito kay Yue. Ngayon naman ay magsiswing sila doon sa may top lane. Kailangan magdikit-dikit ng TNC. Pero mahirap din kasi kapag nagdikit-dikit sila, pwede silang maging walking target ng isang Curse of Blood para dito kay Renny J. Pero doon sa last na moment, no, walang tinamaan yung Curse of Blood na yon. Ilang segundo para doon sa unang Lord ng laban na ito. Nakabante na naman si Yue. Siya ang pinakamatapang na Farami sa larong ito. Oo, kasi ito yung mga parang na ano niya na yung ultimatum eh. Sabi kasi minsan,
go lang hanggang tumagos sa pader. Siya kasi nakakatagos na ng pader. Sa bagay. So ano bang kailangan? Ayan na. Ayan na. Tinawag yung Agila para makatakas. Nung moment na yon. Tingnan nyo, lumulusot kasi ng pader yung Paramis. ML lang ng Saan ka pa ML. matatakot kung nakalusot ka na ng pader? ML nga lang daw ng ML hanggang lumusot sa pader. Pero kapag dapat Paramis ang gamit mo. Yan. Oo, mag-ML ka ng Paramis para tumagos ka sa pader. Yan. Yun na yun. Kaya may mga tayo, shoutout pala sa mga Paramis users dyan, nagagamit na ulit Ikaw, si Paramis. Paramis Ikaw user. din, nagpaparamis ka. Kung di na nalulusot ka sa pader, tinan mo, magsistream ka pa mamaya. Ikaw din naman, mag-stream ka rin mamaya. Oh, eto na. Ayan na, 4K. Ang lamang ng Team Aurora dito. Wala na ako. Lamang ng Team Aurora, kailangan pumwesto. Sakit. Sakit ng Manunggos versus. Oo. Ano ba yan? Isipin mo, ang nazozone ay Lilia. Usually, Lilia ang nang-zone. Oo. Parang pinupurse yata nila na mag-black shoes agad. Oo nga eh. Pero kailangan kumapit dito ng Team Aurora at ang TNC. Nag-aantay ng pagkakataon. SD at Escalera magkasama dito ah. Okay, nakabang Ready J, magiging-target nila para na nagamit yung Curse of Blood at diretso pa ididiin ng Si Demon Netherrealm Knight. para mapatay nga lang dito si Ready J. SCC was down. Nagamit na rin yung Black Shoes at Luke at Edward. Napatay dito ni Kozen pero dadating na si Domeng. Merong mga pag-hit doon ng mga players pero nice space para sa kanila dahil nakuha pa rin yung Lord. Kailangan kumapit dito ng TNC kasi yung mga Cyblade dito ni Doming, ang katinay, tumatagos yung mga normal hits mula dito sa isang Moskov. So ngayon, 4.4K, TNC. Humihirap na rin, paunti-unti yung kanilang sitwasyon. Level 1 Lord sa may bandang itaas. Pero parang walang signs ng paghinto at pagpreno dito ang Team Aurora. Oh, tsaka parang nakikita ko na yung pinakagusto nilang gawin. Kay Rene J, okay lang, kuhanin ka lahat ng damage dito ng side ng TNC. Kasi if ever man na-try siyang i-burst, as long as mailagay niya yung Curse of Blood, tapos magamit yung Netherrealm, goods pa rin eh. Oo. Para sa kanila. Ayun yung nakikita niyo mga pastar ng Pasko. Pero malapit naman yung Pasko. Anyway, Tama. yung mga stock dito ni Yue. Ang hapdi Ang na sakit talaga, ang hapdi, ang hirap nito. Curse of Blood, tinamaan dito ang mga members ng TNC, pero lalaban pa sila. Successfully ang madidepensahan doon ng TNC, sabay Black Shoes mula dito kay Hatred, pero may next round ng mga minions. Kaya lang ang magiging goal ng Team Aurora ay kumalma na muna saglit at kunin lahat ng resources na nasa paligid nila. Oo nga, so kalmado muna para dito sa Aurora nga. So 110 seconds bago mabuhay yung panibago nating objective. But kung mapansin mo rin para sa Aurora, hindi na rin masyadong humihiwalay si Domeng. Kasi pag may tinamaan pala siya, di ba may splash na, lumulusot na. Daming lumulusot pala sa hero ng Aurora, no? Lumulusot yung mga sibat. Di ba? Pag naka-Curse of Blood, magda-damage pa yon, magre-reflect dun sa ibang tatamaan. Kaya din siguro hindi na ginagawa yung usual na Moskov play na nasa may ibaba, tapos biglang sasama na Sphere of Destruction. Feeling ko kailangan nila talagang gawin yun kasi kailangan nila ma-maximize yung Curse of Blood, lalo na pag napatama ito ni Rene J. Imaginein mo, tumatagos na yung mga sibat niya, tatamaan pa kayo lahat kahit hindi kayo nakapila. Di ba? Imaginein mo yun, sobrang hapdi at sobrang sakit nun. Pero ngayon, kailangan lang gawin ng TNC ay kumontrol ng lane, hayaan na umabante yung kanilang mga minions dito. Pero si Rene J, Kala ko dadaos dun sa damo. Damo, hindi na mapipigilan yung mga madami na sa history ng MPL na nadulas sa hindi Nakatapak. magandang paraan. Nakatapak ng kakaibang pwedeng tapakan. Implosion! At si Yue na nga ang magiging target. Napatay gamit yung implosion. Pero babawian yata dito na Aurora. Pumasok na si Heads. Habang si Edward nandun sa likod. Demon Knight is gonna be a shutdown. Para Dominic! inside ng TNC. At ng mga Free Boba hit! D. At si Hatred nahanap na nila. Hala, nagkagulo na! Nagkagulo na yung teamfight natin. Dadating pa si Domeng laban dito kay SCCYC. Habang Yue! si Rene J ginamit na yung kanyang Purify. So 3v3 pa rin ang nangyari sa moment na yon. Grabe, makapigil hininga talaga yung mga palitan ng sapak at suntok mula sa TNC at Team Aurora. Ngayon, 8 seconds para sa Luminous na Lord. Kailangan pag-agawan nito na magkabilang kubunan. Bumaba na rin from 6K. Ngayon, 2.8K na lang ang gold lead ng Team Aurora. Magandang pagbaliktad ng momentum mula sa TNC. Pero
kailangan nilang kumapit ha. Edward, kakabuhay din lang. Kompleto dito ang Oo TNC. nga, hahabol sila if ever. By the way, magandang mabigyan ngayon si Huya kasi di ba, naggamit niya na yung passive niya Oo. na mabilis mabubuhay so wala pa siyang, ano ngayon, wala pa siyang stock. Yung Lord natin ay kanino mapupunta kay SDZYZ at itutuloy implosion dito ng Escalera, SDZYZ. Doming! Parang team fight yata. Aurora naman yung mananalo kaya aalis muna mga players dito ng TNC. Aantayin na lang daw nila yung Lord. Sabayan na lang natin yung Lord. Sakit ni Doming dito. 3-0-3, ladies and 3-0-4, ladies and gentlemen, para dito sa laban. At kaya pala napakahapdi at napakatapang na rin ni Doming. Meron na rin siyang Wind of Nature. Though Oh. tumatagos yung magical damage niya, na majority naman ng players dito ng TNC ay magical. Okay lang, nasa galawan pa rin talaga. Wait lang, wait lang. Curse of Blood, Curse of Blood. Si Hatred dito pa pwede mag-target. Black Ay! Shoes doon sa mga players ng Shadow kill. Aurora. Kaya naman sakto yung Ghost Burster, Shadow Kill din para mapatras ang ilang mga players. Sinalubong yung Lord, nakakuha pa ng isa dito yung Aurora at successfully madedepensa nila yun. Diretso bilid din ng mga items. Si Rene J and even Doming. Hindi talaga pumapayag ang Team Aurora na wala silang nagiging ganti. Pagkatapos tunawin yun, or pagkatapos tunawin itong si Hatred, diretso dun sa Lord. Hindi na nila pinababa. May mga Mega Minions pa naman nakasama yan. Pero mabilis na nilang papatayin itong mga pulutong ng minions na ito. Ngayon, 15-minute mark. Halos 2 minuto pa para doon sa next objective. So pagkakataon ng TNC para mabalanse yung kanilang flow ng minions, mapaikli yung lead na meron dito ang Team Aurora at makakuha ng mga teamfight na may papanalo nila. Naku! Pag nagkatamaan dito ng Curse of Blood, sakto tatlo! At si Rene J buhay pa rin. Kaya mapipilitan magpulasan ang mga players dito ng TNC. At Lukat Domeng para naging partner ng TNC. Nagkaroon ng camouflage kaya nakapag-free hit. Apat na players dito ng TNC ang nakuha. Yung akala natin mapapatay si Rene J kahit nga yung kanyang immortality hindi pa na-proc. Napakatindi ni Doming dito at ito na nga ata ang pagtatapos na gamit na rin yung Curse of Blood. Dire-diretso na Team Aurora! Kailangan madepensahan dito yung mga minion wave. Walang minion wave. Ay, meron minion wave and that is it. Aurora again seizes the win laban sa TNC. At dahil dito ay diretso na sa playoff ang Team